Kung pangutan-unta po kung sa inyong gibati, sa lihang ni Balan ni wala. Si Jenny ang mabali. Samot na siguro si Joshua ang pamutan-on. Makainog yung Joshua. Hello? Nga nung bibiyak magugko ba? Di ba? Alam na, di ba? Pero yun mga kakalimutan, nagkahisgot ka nun like April Fools. Ano siya ibig sabihin, anak? Kana mga prank ba? Nga kana kung ginatawag na ito nga, nagsulti ko na kayo ani, pero ang kamatuoran layo na kayo. Nagsulti nga buntis ko. Paano ka mabuntis? Nga lalaki man ka. Okay? Magsulti na yun na, minyuunan ako. Huwag pa magani kay uyab. Pero nagagay katingalahan, nga usahay. Gihimo na lang legal ang pagpangatik. Pastor, joke lamang to, Pastor. Sa kadugayan nga joke, di nakakatuhan. Sa kadugayan, nga ginabuhat nato ni. And ingon pa sila, pag April daw, daghan kay mga post niya sa Facebook. April Fools. Pero dapat sa mga Kristohanon, dili April Fools. Dapat, gona, April Fool. Amen ba? Punon na ako. Punon ta sa presensya sa Ginoo. Punon ang atong kasing-kasing, ang mga uhaw na kasing-kasing sa presensya sa Ginoo. Kung giuhaw ka sa paghigugma, I believe in year 2024 April, punon ka sa Ginoo. And I believe, ang imong kinabuhi kung tanaw ni mo na ay kulang, punon ka sa Ginoo. Nga naman, ang plano sa Ginoo, lahira sa plano sa kalibutan. Kaya ang plano sa kalibutan, puro kabuang, pero ang plano sa Ginoo, puro pagkabalaan. Ang plano sa Ginoo, puro katumanan. April Fool. Kung makita natin din sa John chapter 10, verse 10, the thief comes only to steal and kill and destroy. I have come that they may have life and have it to the full. Puno ba? Ang meaning sa full is that kanang wala na'y kabutangan. Ibig sabihin, kumpleto na. Pero usahay, di nato ni matagamtaman. Kaya nga naman, naalagi, the thief comes only to steal and kill and destroy. Mao ni ginaguba sa yawa sa ato ang kinabuhi. And this morning, and I believe, bago mahuman na itong panibahon, masabtan nimo nga ang gusto di ay sa Ginoo sa imong kinabuhi is you will have a full life. Kada kung kinabuhi nga managayaon, kung may full life, living life to the fullest means continually reaching out for newer. Ibig sabihin na kay mga pag-umuta nga makuha, na kay mga pag-umuta nga makatunan, richer, mas mula ito pa, deeper, life-changing experience. Na atay mga ma-experience nga makamold sa atoa nga para ang atong kinabuhi mas mahanay, mas maplastar diha sa Ginoo. Amen ba? To live a full life, it means to live a life to the fullest, means to maximize your capacity to experience what life has to offer around you. Kada mo ma-maximize nimo, kada mapuslan yun mo ba? Ang talento maghihatag sa imo, magamitan nimo para sa kahimayaan sa Dios. Kung tingala ka, nga karon dancer na ka, pero pagkaugma, leader na ka. Kada kung sa una, ang imong tingog pag-CR lang, pamanyo lang. Pero sa dihang full life, matingala ka. Wow, dili lang din pang CR. Pang praise and worship. Paghatag og himaya diha sa atong buhi nga Dios. That's full life is all about. Maximizing what you have. Pero kung tanaw na itong usahay, nga di man ginato pagkapunan. Kinsay nagtuod rin nga ang full life imong madawatan. Anong kinahanglan na itong madawatan? Because it is the plan of the Lord. Balik ko na ito ang John chapter 10 verse 10. Balik ko na. I have come. I, dili na ako, but it is Jesus who is speaking.
I have come that they may have life and have it too. It means, this is the plan of God. This is Jesus saying. Si Jesus Christ mismo nag-istoryahan eh. Pero Pastor, how come nga makaingon si Jesus that I want you to have life, and that life you can have it full, to the fullest. Ibig sabihin, to the abundant, pinakataas, nga wala na ikadugang pa, kung di naman magatuloy, grabe na, sagad. Nga anong gusto na, ano dapat ito madawatan? Because God prepared it already. Since the beginning of the world. Gikan pa lang sa pagsugod sa kalibutan, di plano na rin sa Ginoo na ang imong kinabuhi, you will have a full life. Kanang life na dili na wala kayo samok, life na kana kung wala kayo gubot, life na kana na ay kalinaw, life na madagayaon, life na malipayon. Tinsay naman dili ka perminti malipayon. Ayaw lang po na malipayon kaya ikaw na isa, sige nagkakatawa. Kaya 911 labas ni Wala. Pero ang kamatuoran, God prepared it already. Kung tanaw na ito, pasugod pa lang, in Genesis chapter 1, verse 24 to 26, in Genesis chapter 1, verse 24, and God said, let the land produce living creatures according to their kinds, the livestock, the creatures that move along the ground, and so wild animals, each according to its kind, and it was so. It means, na Ginoo, okay, ang yuta, mag-produce sila lahi-lahi ng mga hayop. Giraffe. Nabot tayo dito. Mauna ko pangutan, asay na una, itlog o manok? Manok. Ha? Manok man. Pagsulti sa Biblia, gisulti lang ni Jesus, let the land produce living creatures. Ibig sabihin, wala man gingon ito, nagbuhat siya manok, nagbuhat siya itlog, para kinsa may mulumlum. Di ba? Ang ibuhat diretso ni Jesus sa Ginoo is that a very simple all livestock. Tanang mga hayop na nakita ninyo, it was made by the Lord when God said, let the land produce living creatures according to their kinds. Carabao, unsa ba niya? Camel, unsa pa? Mas may pambata ako, unsa pa camel ba? Kamu, pwede ba lahat? Unsa pa man? Ilaga? O sige. Diba? Ha? Ayaw magtakaw sa yung katapa, di ba na mao? Okay, ibig sabihin, kanata na nagiplastar na sa Ginoo. Pero tanawa, bago ni gihatag sa Ginoo, prior verses giandam po sa Ginoo ang tanan. Pag-ingon sa Ginoo, let the land produce. Iya sa giuna ang yuta. Kaya what if giuna niya ang tiger bago ang yuta? Diba? What if giuna niya ang camel bago ang yuta? Wala. Kumbaga, God is the God of order. Giandam na niya daan ang full life. Giandam na niya daan. Pag-ingon niya nga, let the land produce living creatures. Ibig sabihin na mga kahoy dito, ingon na kaandam. And dalawa, in Genesis 1:25, God made the wild animals according to their kinds, the livestock according to their kinds, and all the creatures that move along the ground according to their kinds. And God saw that it was good. Ang tanang gihimo sa Ginoo, ingon siya, it was good. At that moment, ingon siya, it was good. Lahat ay na ang tanan. Na yung mga kahoy, na yung mga sapa, kurang ingon ani ba? Balik ko na. Balik na. Ayan. Kurang ingon ana ba? Ang kuma na, kasi nangandoy na ingon ana ng alote. Kasi nangandoy ganara sa amen. Asuli mo gini pangandoy ko na ako ba?
Nga naman, sa una man na kami ginatawag na kapihan, ang buwag itong lote. Ha? Na kami kapihan. Kung baga, kato ng kapihan, tawag na mo to, napalibutan dito siya sa pa. Napalibutan dito sa pa para sa mga nindot kayo. O kamong ginabata to, anong ganahan kay Ikog na Ikog ato? Number one, kaya kung wala kami sundan sa una, kung ato namig sa pa, manguha may isda. Unya, ang pinaka-paborito na kong isda ka nang ginatawag na burot. Abot, huwag ka ilaba mo. Kaya ka burot, baka nagok. Pagkahuman dito, dala namin asin. Matumin dito sa pa, manguha pa. So asin kapul. Diretso na. Buhay ba? Wala na ba kinabuhin sa una? Unya na kang prutas. Kaya mo kong nindot kayo kinabuhi. Ako nun ako, hangtod kaya na ayang pulis na ba, pero nangandoy kong ingon ato ba, nga na ako iluto ingon ato. Mungkin na nagkatarang ko sa gawa sila ato inday. May tagmakuha, dali. Sa unahan, building naman. O siya akong ginamin, anak. Nindot din na kayo nun, di ba? Gihan ay natanan sa Ginoo. Natanaw na to. Bago pa man gihimo ang tao, gihan ay nadaan sa Ginoo. Iyahan ang giandam. Kaya what if, nauna ka, gibuhat ka sa Ginoo, pero wala pa yuta. Basig ang imong naong, dili mo na anak karon. Basig na kay kaliskis. Pero wala giandam na daan sa Ginoo. Ingon anak kapalangga ang tao. Yung anak nagkatapan ni mo, ingon anak ka kapalangga. Ingon anak, kagimahal ba? Giandam daan. Tanawa ha, naandam na nila ang tanan. In Genesis chapter 1 verse 26, then God said, kisiningon? It's God. Then God said, let us make mankind in our image, in our likeness, so that they may rule over the fish in the sea, and the birds in the sky, over the livestock and all the wild animals, and over all the creatures that move along the ground. Ibig sabihin, gihatay na sa Ginoo ug niingon na siya, let us make man. Giandam na bago pa gibuhat ang tao. Ibig sabihin, ikaw igsuon, kung naamang kay mga pangandoy sa kinabuhi, ang kanang mga declaration sa Ginoo, tuhi, nagiandam na nadaan sa Ginoo. Lord, ang akong declaration, I know, ikuha ng giandam. Pero kung makita natin igsuon, Lord, ganong naandam naman kanus awan mahatab. Since the beginning, makita ni mo dihaw din God said, let us make mankind in our maora ni ba? Ang tao ra bigi himo giingon sa Ginoo. Kay kasagaran ng istorya, okay, let the light, let there be light. Na ay hayag din po. Let there be light. Ana di ba? Sa paman. Let there be an expanse of the sky. Ana din. Amot ko na may tingog, pero basta mo na. Pero pag abot sa tao, wala siya diingon ba? Okay, nakari tao. Alalahig naong. Alalahig ilong. Malahig. Pero ang sa'yo gibuhat sa Ginoo, wala lang niya diandam. Ilabi na ang tao. Ang full life na diandam sa Ginoo sa imuhang sa akua, wala lang diandam. Kundili iyapong gipurma. God formed it. Say it will be formed. Gihulma ba? Kung makita na to, mayo ka gihulma, unsa man giun sa paghulma, pastor. Makita na to, giun sa paghimo ang tao. In Genesis chapter 2 verse 7, then the Lord God formed a man from the dust of the ground, and breathed into his nostrils and the breath of life, and the man became a living being. It means, gikan sa yuta, gikan sa lapok, kay forma sa Ginoo nga tao.
Mao ni ako pangutana. Ngano ang tanan gisulti lang man sa Ginoo, let there be light. Pero pag-abot sa tao, iya magugihilma. Tungod kay palangga ka sa Ginoo. Palangga ka niya. He knows your situation. Kung makita na to, ini nga mga bangko, everything nga makita ni mo diri, ang nagrulma ni is ang tao. Diyon sa paghulma, nagbuta na sila gulmahan ani, niya sila trabaho ani. Ihunani gid ang naong dayon. Kining mga gibuhat na sa tao. Kini wala tinuod. Gibuhat na sa tao. Pero ang ako pangutana, ngano ang tao dili man makapurma sa iyang kaugalingong tao. Kapansin mo ba na? Ikaw makabuhat ka kung sa'y gusto ni mong buhaton, kung sa'y purma ni mong buhaton. Ay, nani, what if buhaton ni mo nga, pagbuhat bangko? Pwede. Kaya ba? Yes. Pagbuhat ko bangko, ngayon nani no, pero pagkabot rin, ay talinis. Pwede nila eh. Pwede. Kung anak, di ba ka makabuhat sa naong? Di ba ka makahulma? Ikaw, pastor, pero kami nagbuhat, lagi ka mo, lagi nagbuhat kunuhay. Pero ano ang naong, anak ka, di ba ka pwede mo nga, pagawas ani, ako aning tarumon, napatas ko na kong ilong. Naano ko mga isunod, pero ano, ay kami naong. Usahay ikaw, itumon. Kunya ay mo hang, mabuon, matingala ka. Hala, ako wala anak lagi, taas lagi. Kunya pution. Usahay po mo, sa silingan yun di ba? Ngano dili ni mo hawak ang paghulma sa tao. Kaya naman, it is only proven na ang Ginoo ay makahulma sa tao. Dili ni mo kontrol ng isang tao. Bisa pag mga hindi taas ang ilong ng bata. Paggawas, taas ng yapon. Pero pagkatag lang. Ngano hindi mo makontrol? Because only God can form a man. Mao ni mga butang ba na ang gusto sa Ginoo dapat ako agad ni. Mao nang ayos sige reklamo sa imong naong kay ang Ginoo nagbuhat anak. Pasigang reklamo sa mali mo buhat ang ilong, pasalamat ka ang imong ilong nga nagbaligtad. Kaya nakatapan rin mo ba kayo, ko niya? It only means imunan na kapalangga, ihulmang maayo sa Ginoo. Tanawa ko sa gigamit niya. God formed a man. Kisa na purma? Ang Ginoo. From the dust of the ground. Ibig sabihin, ang yuta ba? Ang lapok. Kita ka na magkatabang kong lapok. Ew. Usahay ato ang balay. Pag yuta, pag gani na, kasabukin, gusto mo ng yuta, maningkamot, ginintao na masalugan. Nga naman, nangandoy mo matulog ang yuta. Di ba wala? Kasagaran, pasimento din na. Di ba, dilit pa makontento sa simento, ipatayan sa nagyog. Ano sa ibig sabihin, anak? The dust comes from nothing, walay pulos para sa kapan. Sa inyong balay, parihad rin kaganina, dapat ito yung isiligan. Nagkaga ng mga abog-abog rin kanina. Kagabi, ginamay celebration rin. Naga, mga abog, pero grabe na panilig pa. Pati kami ko dito, marang kulang lang. Panghawa, nagdilig kayo, abog kayo. Saan na nilig? Ano pahawa na abog? Anong arte magandang abog, nagikan na sa abog? Diba? Ako mismo,
Pati ang doktor, ningon, sir, allergic ka o abog ha? Anak ko, Lord, allergic ko abog, pero gikan mo ko sa abog. Kung sa'yo ibig sabihin na gigamit sa Ginoo ang tanaw sa uban nga walay pulos. Lain kumudikit sa ilaha. Maka-allergy kung maabot sa ako Pero pag abot sa Ginoo, pag ang Ginoo mo gamit, bisag tanaw sa uban, wa kay pulos, wa kay gamit, pagamiton ka sa Ginoo, makita nga naay himaya diha kanimo. It's not about you, it's about the Lord. Maunang ayaw mo yung manay gamit na. Nga naman, hulmahon sa Ginoo ang iyang mga gipanggamit. Das, para sa kawa, ginigamit ba? Okay lang siguro yung dakong yuta, okay pa na. Pero das to, portion lang eh. Walay gamit, walay pulos para sa uban. Pero gitaga ang pulos sa Ginoo. Mura siguro ng ikaw o ako. Walay pili, pananaw sa uban, pero pagkabot sa Ginoo, itagaan kang pili. It might be, wala siguro kay bilib sa pananaw sa imong mga pamilya. Wala kay bilib sa pananaw sa imong mga higala. Wala kay bilib, wala kay pulos ba? Wala kay pulos sa pananaw sa imong bana. Wala kay pulos sa pananaw sa imong asawa. Wala kay pulos sa pananaw sa imong ginikanan. Wala kay pulos sa pananaw sa imong mga anak. Pero pag mailhan o mahibalaan nimo nga Ginoo, bililhon ka sa iyang atubangan. Grabe ka kabilinhon. Kailangan lang nimo musalig ka kaniya. Kaya iyang gihimo si mo wala lang niya giandam ang imong full life, kundi iya pang gihulma, iya pang gipurma na daan. Naay isa pa very reason nga makaingon ko lahi gyud pag ang Ginoo mo pulastan. Disim sa akong kinabuhi, always ako ni ginaingon. Kato nagka-care group ako sa una sa mga sundalo. Nagaingon ko sila, sir, kung wala pa kong ibago sa Ginoo ba, siguro isa ko sa inyong ginagukod karon. Pero tungkol kay gibago mo sa Ginoo karon, naminaw mo sa naay mausab sa imong kinabuhi, naay maplastar sa imong kinabuhi pag ang Ginoo mo gamit kanimo o mo respond ka sa pagtawag niya kanimo. Na ako yung example dali, nak dali anak. O nak Joshua, kamon doon. Aba ni Pastor sa April Fools. Thank you anak for participating. You know what? Look at them now. Kung makita nimo o kung saan lang sila sa una, anak ko sa trabaho nimo sa una, anak, bago ka nabot dali. Kung saan ginahimo nimo sa una? Mga bakal. Pero again, ayaw mo, kasi kung anak mo, batura na ganawang bakal sa mga. Di na sila, sa una na to. Pag sila kaila sa inyo, kung nakuhaan mo, sige na, sa inyo Ikaw na po sa trabaho mo sa una. Mga naghapon ka sa trabaho mo. Pareha. Ay, kakabaran mo yun mo, no? Kapag mo sa experience nila, isa naging pagunit mo ang ibunalang bakal? Ipakaoksili. Ipakaoksili. Di mapili mo preso, pagkano pagsili, nabuutan kayo, giusap niyo, ikaw ba tayo nag-usap, dili? Pag-iusap yun niya, tingnan na siya, uban nga, huwag man halangan, kaya pag-ana, dahil tulong rin so, iya ka, kabuutan, naging tinumanon. Pero yun ang tanawa nga. Gusto na ko pasabot sa inyo Ang ilang kinabuhi sa una, kini ang mama na ani ang surrender. Kaya nigukod sa iyang anak, kaya di lagi mo eskwela, ang iyang mama hapit na banggaan, kaya nagukod sa iya. Kaya di, mga eskwela, hindi mo na yung eskwela sa una. Ang mga puro mag-iwan sa una, kung sa man, murag ako po sa una.
Kasi last Friday na amang gumingin na tawag na mga reunion. Tama, reunion. Ha? Alumni homecoming. Kunya na ako isang nagkumutana sila ha. Unsay tanaw ninyo sa kuwasaw na? Ang ilahang tubag no, rugby boy. Kuya, ano na kakadik sa una? Anak ko, wag ka palo. Pero sa diyan paggamit sa Ginoo, daw sa pagkinabuhi, daw sa diyan tubangan ka. Kami na mo sa kuha, lahi posisyon, lahi sitwasyon. Nga naman, gihulma, gipurma sa Ginoo. Sila po, yung tino, kaya sa una, nakita mo na po sila, nakisabay lang, pasal, bitch! Ipakako na po sa Lots for less, kung napiyan ng snack, social lang ito ba kayo? Ipakakaroon sa Lots for less, bagaman ginagawa sila na, care group ta. Sila to, si Jerry, si Ivan, o gini. Yan ang ating sa pinakadindog na sitwasyon. At the time, nga po sila ginatiman, ginasyaran sa pulong sa Ginoo, ang ilang ginabuhi, ginabangko sa Ginoo, o karon makita namin mo, dili na sila muna rugby boy. Kaya naman. Kung sa may kalahian diha, nakahuman ang eskwela. Nakagraduate po. Asa? Sa wala din hilig ng eskwela ni? Kamuti lang ano din sila hilig. Pero, nakahuman. Karon, ayaw ko kahuman pagod. Senior high school lang eh. Kini siya sa grade 5 lang. Pero karon nakahuman ang elementary. Huwag akong promise sa iya, anak. Kung makahuman po, karon kay ano yung promise ko siya ba na lechon? Anak ko pag makahuman ka. Kaya next year, if God willing, makahuman ako na siya high school. Yan naman, isa akong promise sila, anak. Always, kadungugin sila. Kung makahuman ka, mag-lechon gid ko. High school. Karon, magpalit yung diaplo ko pero sa roast beef siya plaza. 5 ka buhok. Nakita ninyo ang kabaguhan? Sa dihang gihulma sa Ginoo, ang ginabuhi sa usap. It might be unsa makakani ato, wala na pulos sa atubangan sa Ginoo. Kaya kung gusto ka niya magamiton, life them. Pakita ka ito. Na ay promotion, na ay level up, adunay ka dito. Thank you, Ayala. Kanawa ba naman ito? Magpurmapas ako Then the Lord God formed a man on the dust of the ground, from nothing into something. Dust, baliwala. Pero naipulos. Mura na ginagatapan. Sa tinuod na, mura ginagawin pulos. Pero pagkabot sa Ginoo, pusladan nila. Ano oras may pulos? Dust na makagikan. You're just a dust. Hindi na nagatapan yung ay pag-inartik abog. Abog kagikan. Abog mo tagikan. Tama ba? Ay mo kalain sa kuha, kaya utro ang pupuar, tigil mo kabuk, pero magumara kariyara siguro, katawa na lang po. Ano arti mo kabuk, kabuk, mabubigan? Pero ito ba, lahi ang Ginoo lagi mo plastar, buhulma, purma. Nga naman, dili lang ingon na gamito niya ang gikan sa walay pulos nga tumapuslan, pero dili lang ingon na. How? And chapter 2, verse 18 in Genesis, the Lord God said, it is not good for the man to be alone. I will make a helper suitable for him. Ibig sabihin, diporma na niya si Adan, pero tanong niya, murag nakapa may kulang. Si Adan, busy lang ba siya rito? O ka nagtrabaho lang, sa kipatrabaho sa Ginoo sa iyaha. Wala siya nakakita sa kulang, pero ang Ginoo, because of full life, ang Ginoo mismo ng tao na may kulang. Tungkol kay faithful man din ang alaga sa Ginoo, faithful man din nagtrabaho sa akong ipabuha sa iyaha, ay biling ang Ginoo na ningon, sa pa may kulang ka niya?
Dili na ikaw ang mangita o kung sa pa'y dapat i-develop sa mga galingon. Pag mga langag ka sa Ginoo, if you serve God, nakingala na lang ka, blessings will flow. Nga naman, gihulma. Tanawa, it is not good for a man to be alone. Ano siya, dili ko gusto mapimintir na mag-inasara. Murag ako sa una ba? Anak ko Lord, mamastor na ko Lord. Yung pa may tarong yun. At sa Garbi na Glory, ako punikikot ko sa Lord. Ayun, nagasang pulong, di ko gusto, di ka gusto mag-inasara. Kung mapastor ko Lord, di ko gusto mag-inasara. And wala akong magiging grapes. Pero na niabot sa Pastor Joy. Kasi, dili ang gusto sa Ginoo ka nang magkalisod ka. Full life eh. Full life. Kung masabtan lang nato ng full life, kung niya pag-ihatan na sa Ginoo, si Padi, ikaw magkalisod kay nga naman, makatabang ang ginasinwa. Mga bana, higugma ang iyong asawa, dili ibig sabihin, helper, nakatabang ninyo, makatabang sa inyo. Amen ba? Mga bana, kasi makatabang ina kayo mga asawa, dili. Makatabang na sa inyo. Kaya sa mga puno na po itong nakami din ni Pastora, itong nag-couples night. Nagkatawa na po ito, kay kami din, nakilap na iba kay Mami, thank you kayo, kay dagang mga tao, nagtaka sa ko, successful ko, but the success of a man behind it is a woman. Hilap na tapos si pagkatawa nito, ipangkilig na nito, may tawag, ako ginamitin niya is that simple lang. Pag naaka sa kamot sa Ginoo, i-plaster sa Ginoo ang tanan sa iyong kinabuhi. Ang umungutang, nagikan ka niya ito, matulog ka rin mga bayra. Ina na matapad niyo, i-plaster na sa Ginoo! Kana yung butas, ang nagikan ka niya ito, tukiruwa na kao. Ina na matapad niyo, i-plaster na sa Ginoo! Nga naman, tanawa, nakita sa Ginoo ang kulang ni Adan. Ano sa Ginoo, di pwede nga naikulang si Adan. Faithful siya na malagan sa kuha. Masayin mo, in verse 21, so the Lord God caused a man to fall into a deep sleep, and while he was sleeping, he took one of the man's ribs and then rose up with flesh. Giabrihan, So, kung tanaw na ito, giupirahan. Sakit ba yung upirahan? Banto na dahil ko, upirahan sa patulungan ka, ipatulong mo pa dyan. Pero makita na ako, bakit ako, grabe Lord. Nga lang diha, magiging may kuha. It talks about relationship. Mauna, kung wala pa bana karon, pa asawa karon, ay kabala ka. Naan pa lagi na yung ribs, wala pa lang naabot sa mga atin nila. Naaalagi na ba? Ay, pag kuna-kuna ka, basig lahi ito ka ribs mo makuha. Itaw, simple lang kayo. Pag ang Ginoo mo ay ang Ginoo mo plastar, sobra pala sa hanay o plastar. Iyahan ang dianag, iyahan ang guporma, kulang na lang iyahan sa mga! Kaya mga bata nung magkatapat mo yung naging ayun, naging gunaw na. Hindi mo magkunaw-naw, kaya mo yun. Hindi mo mag-inyo. Tininig na ka na ribs. Oo.
In Genesis chapter 2, verse 22, then the Lord God made a woman from the rib He had taken out of the man, and He brought her to the man. Kasi naghatap, ang Ginoo mismo, ginhatol. Diba? Ang imong fortuner nga na imong furniture. Natingala ka, Lord, fortuner man to. Niya karon, furniture na lang. Sige, ihatod na sa Ginoo. Just be faithful in the Lord. Kasi sa kuha, ano ko na to? Matitshare pa to. Huwag ko na to. Mapastor ko sa kabugoy na ko sa una. Pero sa dahil nakalakad ko sa Ginoo, matingala na lang ko ba? Ako na lang kayo masipat ka naman. Hibuo na po presidenta ni Ron. Na ay mga opportunities. Ikaw na lang balibad ba? Isa sa akong balibaran na adinali ako ng balibad. Gi-offeran ko sa PNP as chaplain. Kapag mo pinambulan na to, basic 56,000. Pero ang iulit ni Bukit 70,000 a month. Basic lang ba eh. Gi-offer sa kuha na siya na ko, Lord. Sa kanawa ko gi-opportunity na sa kuha. Kung may bala na opportunity sa kuha, peso ha. Hindi ako nangalakad ko nimo. Ay, nanahimo ko faithful sa pagpangalakad ka nimo. Hindi ako mahadlok. Hindi ako mahadlok sa una. Ang opportunity sa kuha. Nagsubra-subra ba? Pero be careful with the opportunity nga yata sa imo ha. Kaya basig mo ko na dahilan kaya na ka makapangalagad na ito kanina. Just be careful. So, nagtuko ba ka ang full life nga imong gipangandoy, giandam na sa Ginoo ug iyahan ang iporma? Look at this! Wow! Inunani! Nangandoy di ba inunani ba? Kaagit sila problema sa mga ba? Pagkaon na kanagaan. Wala siya problema. Pati sila sumto, ano sila problema? Dili kailangan dapat dikis. Dapat device. Hindi dapat dapat imong sapatos dapat naka-guess. Ang imong pants naka-guess, imong sanina naka-guess, imong naong gesi, agisi. Kanang naka wala yung nala sa una, baka mo sila wala ay. Malipayon na sila nga nagtuman sa Ginoo. Pero how come? What happened next? Ang tanan, ihatag ka sa Ginoo sa Ginoo. Just be faithful with the Lord. Full life na imong ipangandoy, imong ginhangyo sa Ginoo, ihatag ka sa Ginoo. Kung sa tuyo na pa kanina, God prepared it. Ikadua, God formed it. Yan ang ihulma. Ang imong declaration na sa kanan, karon ligid na ay kulang. Ipulma na ba? Di pa ma-deliver sa mo. Papay ligid. Pero ikatulong, God gave it. God gave it. Wala lang iandam, kundi iyahapang gihulma. Kasi importante sa iyang tao eh. Yung importante sa iya o kaya na ihatag sa Ginoo. Genesis chapter 2 verse 7. Then the Lord God formed a man from the dust of the ground and breathed into his nostrils and the breath of life, and the man became a living being. Gikan sa dust nga walay pulos, sa diyang iyang gihatagan o gininhawa, iyang gitagaan o hangin. Ang kini karong walay pulos nga yuta nga iyalang itong mapurma na himong tao o maunang katapat nimo. Walay pulos nga niadto, pero tungod sa paghatag sa Ginoo sa iyang gininhawa, tungod sa paghatag sa Ginoo o espesyal na pagtagad karon mauna karon o mao ang among trabaho nga magdaig magpasalamat sa iya tungod sa biyaya na kanyang binigay sa ating buhay. Ato ana na sa putol ba? Abot lang man kita. Kitagaan na gininhawa sa Ginoo. Ato
tubangan sa Ginoo, wag kita mapakambok. Because we are just came from the dust. That's why yung nana, gihatag na sa Ginoo ang tanan. Plaster na ang tanan. Pero ang pangutana nga nung di maging nato, dahil madawakan. Ang full life na gihatag sa Ginoo, ano di man nato madawakan. In Genesis, in John chapter 10, verse 10, nga no, tungod yung mga ulit trabaho sa iyo. Basta, 1, 2, 3, go. The thief comes only to steal and kill and destroy. I have come that they may have and to the full. Means, ang gusto sige full life. Pero ano din nato madawatan? Because the thief talks about the devil. Nga walay lain, ihatag sa imo ha. Ang kalibutan, ang isulti sa imo ha. O na mag-April Fools. Sa sige mo pangatik, hanggang kadugayan, di na kakatubuhan. Sa sige mo ka ng binuang. Sa April Fools, basta ka na kung nangatik ka, nag-legalize ka lang. The more na nangatik ka, you prove it that you don't deserve the full life. Kana dili deserve ang pagpangatik sala dili. Ang pangutana ka, ano din natin madawanan? Tungod sa sala. Just like Adam and Eve, bakit sila problema sa una? Sila masukot, bakit sila problema? Asin sila nagsugod ng problema? Sa dihang nakasala sila. Sa dihang nakasupak sila sa Ginoo. Dito na nagsugod ng problema. Sinuntan na sa lawag lima. Nga naman, mas sila pakialaman na. Pero sa dihang nakasala sila, tagbaw na itawag sila puwag mga dahon. Tabon-tabon, si Makita. Problema? Para sa problema. Nga naman, pagkaugma, malaya ang kutong dahon. Hitang laing dahon. What if badyang mo? Badyang mo na? Nagkatun? What if badyang imubutan? Ay, wapo na, kinako-dako. Sa orang mga problema. They are not afraid sa mga hayop. Kaya ka naman amigo man nila sa una. Kita sa leon sa una, tani, leon. Karon padulong sa leon. Karon ganit patutuko, padulugan mo ba? Oh. Ako ba doon, makadulog yung buok. Kinsa madulog buok doon. Ito dulu daw. Di ba makadulog buok, basta nila mulupad. So, ano mo namin? Wala na, daga na kita kahadlukan. Nga naman, narsugod na siya sa sala. Kung kitang tanan, makasasala. Romans 3:23, kung ang tanan, nakasala o nahilayo sa himaya sa Diyos. Tungod na sala, nalayo na pa. Muna ginaingon ba nga, Pastor, ano napahugay sala, no? Actually, it's your choice. Makasasama ko kita tanan, pero ang tanan na itong sala, ipairan na sa Ginoo. Yung mga nga lang pipili. Na, Romans 6:23, every time na makasalata, kung sabi niyo din, wala, Romans 6:23, okay. Kaya ano lang. Kung siya nasa Romans 6:23, you know what? Basta 1, 2, 3, go. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Christ Jesus our Lord. For the wages of sin, ang bayad sa sala, ang sweldo sa sala. Dahil sweldo na yun. Kamatayon. What if every time makasala ka, tanawa na nakatapat niyo mo,
Partner by partner. Ang ita ka pares. Kanang katapan ni mo, what if kada makasala na, kuhaan ng isa ka parte sa iyong lawas. Sige daw. Unsa kayo mabilin ha? Sige daw. What if nakapamakak na, tanggalan ng dalunggan. Tanaw, katapan. Karon nakalikas ang muna, ikas dalunggan na po. What if nagsiigyaw-yaw sa iyang mama? What if tuman sa iyang mama? Tanggalan ilong. Imagine na lang katapan niya. Why mo just imagine? Uy, ipapalit ang sobra, wag giuli, tanggalan kamot. Gisugo, wani tuman, tanggalan tiil. What if lang ha? What if lang? Kung kunin mo na lang at tinuod na, pero what if? Tanawa na katapan niya, kung siya kayo mabilin na. Pastor, kilay pastor. Na-timingan pag yung bago ko na sunod din, napakilay pag yung ka. Nahulot yung kilay ng buhay, pabilin. Umatuman lang ang bayad sa sala at mga kamatayon, pero this is a good thing. But the gift of God, ay gasa ang Ginoo, is eternal life in Christ Jesus our Lord. Tungod kang Jesus Christ, ang tanan ni mong kasalanan, kaya ng pasaluon o kihimloan ang kasakitan. All you just need to do, just come back to the Lord. Mga si Jesus mismo, John 10:10, yung gudri. The thief comes only to steal and kill and destroy. But I have come that they may have life and have it to the full and abundant. Para na may bata natin na John chapter 10 verse 9, backward ka, yung na Ginoo Jesus Christ. I am the gate. Whoever enters through me will be saved. They will come in and go out and find pasture. Nabalo mo sa ibig sabihin ng pasture? Sa abang translation, di ko good pasture. Ang imong pagpuyo, ibig sabihin ang imong kinabuhi. Good pasture means you deserve a better life. Kinsa na number full life. You only need to go is Jesus Christ. You only need to do is Jesus Christ. Na ay uban na yun ng pastor. Dili ko mo simba pastor. Nga naman, taas yung sungay. Dili makasulod ang ako ang sungay na simbahan. Huwag yan ang ipanak ka na itong puntahan. Para pwede mo mahanap. Hindi na, may rason na. Ang ginamin is that ang simbahan kasi dili magundi simbahan sa mga balaan. Simbahan ni sa mga makasasala, sa mga sungayan, nakabalo sila, nanangandoy sila ang ilang sungay putlo ni Ginoong Jesus. Ang ilang dating pamatasan gawa na mao pag-uhon sa Ginoo. Ibig sabihin kini simbahan ni sa mga makasasala or hospital. Tama, wakti kay Pastor Joy. Hospital sa mga makasasala, nakabalo sila, kanang inahanglan sila ng and I believe we are that person. Let us pray. Father in heaven, we honor you. Salamat sa iyong pulong na iyong nagitudlo ka namin. Help us, O Lord, to have that life to the full. We will not celebrate April Fools, but we will celebrate April full. Puno sa iyong presensya. Puno sa kalipay. Puno sa iyong aksya. Puno sa iyong ugma, O God. Thank you for everything. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Palakpak sa buhay ng Diyos.
you know, every first Sunday of the month, we have a